Hello everyone, so this is Edmond Medar's channel, isang content creator at gumagawa ng mga tutorials katulad ng laptop, PC troubleshootings, mobile device troubleshooting at marami pang ibang klaseng tutorials na sinishare ko dito sa akin channel. At sa video ito ay pag-uusapan natin regarding dito sa Shopee Affiliate Programs, Penalty Points, Community Guidelines. So bilang isang na-accepted dito sa Shopee Affiliate Programs, so kailangan din na chine-check mo kung ilan na yung penalty points mo, may mga videos violations ka ba na nagawa sa pag-upload mo ng Shopee Affiliate video mo. Kailangan chine-check mo din dahil once yan nasubrahan mo more than 15 points or 16 points, ito ay nagli-lead po siya ng permanently na hindi na tayo pwedeng mag-upload dito ng ating Shopee Affiliate video. So kung hindi mo kabisado kung paano ba natin yan i-check and other details regarding dito sa Shopee Affiliate Program Penalty Points, then ang video ito ay makakatulong sa iyo as your guide. Kaya wag na natin patagalin at start na natin. So ang next step ay kailangan mo lang i-open dito yung Shopee app and then click mo lang. Dito lang sa ating Shopee homepage, dito lang sa baba, kailangan mo lang i-tap dito yung Me Tab Profile. And then, dito lang sa ating Shopee homepage profile, then kailangan mo lang mag-scroll down. Dito lang sa More Activities, dito lang sa right corner, itap mo lang dito yung See All. Then dito sa More Activities, and then kailangan mo lang i-select dito yung Affiliate Program. Okay? So kailangan mo lang i-click yan. At dito lang sa ating Affiliate Program Settings, then dito lang ulit sa baba, kailangan mo lang itap dito yung Account Profile, dito lang sa bottom right corner. At dito lang sa ating Shopee Affiliate Account Settings. And then, kailangan mo lang i-select dito yung Shopee Video Profile. So, dito lang sa ating Shopee Video Profile, makikita mo na dito yung mga ina-upload natin mga videos. Kailangan sumusunod tayo sa Community Guidelines ni Shopee Affiliate Program para maiwasan natin ng violations. So, dito lang sa ating profile. And then, kailangan mo lang i-select dito yung Creator Center. And then, click mo lang. Then, dito na tayo sa live and video. And then, select mo lang dito yung video sa gitna. And then, itap mo lang dito yung video health. So, sa status ng ating video health, excellent naman siya. So, wala tayong violations. So, kailangan mo lang itap yan para makita natin. Okay? So, dito na tayo sa video health. So, video health status. So, mayroon ditong penalty points. So, lahat ng penalty points dito ay may corresponding kung ilang days na maban ka dito na hindi ka makakapag-upload ng videos mo. Ayan, so kapag naka-6 ka, nakapag-12 or more than 15 or 16, ay dito yung ibig sabihin ay permanently na hindi ka na makapag-upload. Kapag umabot ka ng 15, more than yan or 16 mga kaibigan, okay? So, dito lang sa kanyang calculation rules, dito mo makikita yung other details na kailangan mong malaman dito sa Shopee Affiliate Programs. Itap mo lang. Ayan. So, makita mo na dito yung Shopee Video Policies and Community Guidelines. Mahalaga na kailangan mong basahin dito kapag ikaw ay bago lang sa Shopee Affiliate Program. So, napaka-importante talaga ito kasi hindi lang yung bastang upload ka ng videos mo. Kailangan, alam mo yung mga kailangan mong sundin dito ng mga policies and community guidelines. Alright, so ito mga kaibigan, yung pag-uusapan natin yung penalty points. So, kailangan mo na mag-scroll down. Okay, so scroll down ka lang. So, dito sa penalty points ay may corresponding. Kapag naka 6 or more points ka, and then mababan ka na hindi ka pwedeng makapag-post ng Shopee video within 3 days. Ayan, so makita mo dito, 3 days na hindi ka makapag-posting ng Shopee video. Kapag 9 or more points naman, 7 days. Kapag 12 or more points is 30 days naman na hindi ka makapag-posting ng videos. And then, kapag 15 or more points ka na, ito na yung tinatawag na permanently banned for posting videos on Shopee Video. Sayang naman yung pinagpaguran mo dito talaga kapag umabot ka ng 15 or more than 15 talaga. So, kailangan tinitignan din natin yung mga in-upload natin dito na Shopee video profile natin sa affiliate mga kaibigan. Dahil kumukita naman tayo dito, nagkaka-earn naman tayo dito, natutulungan tayo ng Shopee na kumita dito kahit nasa bahay ka lang. Kaya mahalaga na kailangan alam mo yung penalty points. And then, kapag mayroon ka ditong IP infringement, so ibig sabihin po yan mga kaibigan, Shopee video featuring banning, kapag nakaisa ka na violation yan, yung IP infringement case, ay 7-day ban ka dyan.
So ang ibig sabihin ng IP infringement, so isa itong intellectual property mga kaibigan. So unauthorized yung paggamit natin, yung copying, distributions of someone else protected creations like inventions, patents, brand names, trademarks, original works, copyrights, confidential business, info or yung trade secret mga kaibigan. Yan yung tinatawag na IP infringement. So kapag meron kang violation na isa, 7 days ban ka na hindi makapag-posting ng Shopee video yan. Kaya mag-ingat lang tayo sa pinopost natin video. Mas maganda mag-create ka na lang ng original na videos mo. Mas maganda talaga yan. So yung iba kasi tamad na, di ba? Nangungopya na lang sila, nagda-download sila sa other platform and then ina-upload nila dito. Yan yung napapansin ko talaga. Ang bilis niya mag-upload iba-ibang video pero hindi naman sa kanya talaga, hindi original yung kanyang content. Okay? So other details, pwede ka naman mag-scroll down dito sa other details ng video health status. Kapag 0 points, excellent po siya. Kapag 1 to 5 points, good pa rin. Improvement needed, 6 to 11 points. Kapag more than 11 points ka na, poor na yung video health status mo. And then, kapag nagkaroon ka dito ng mga penalty points ay, ang maganda dito sa Shopee ay nare-reset ito. So, how long do penalty points last? So, penalty points will automatically expire and reset to 0 on the first day of every quarter of the year. So, ano-ano ba yung quarter of the year na yan na marireset yung penalty points natin? First quarter, January 1. Okay, so since nagkaroon tayo ng violations dito na dalawa, na-reset na po siya naging 0. So, second quarter, April 1, third quarter, July 1, and then yung fourth quarter, October 1. So, ang maganda dito talaga sa Shopee is nare-reset yung ating penalty points. Ayan, so kailangan i-check natin mabuti yung mga ina-upload natin dito. Okay, so nandun na yung complete details lang dito sa Shopee Affiliate Programs Community Guidelines Policy. Enough na nakapagbigay ako ng kunting kalaman at guide tungkol sa Shopee Affiliate Programs tutorials. Thank you guys and see you in my next tutorials.